Iboboto nyo pa kaya si Abalos kung eto ang mabalitaan nyo? Ayan, ayon po sa Presidential Tracker. O ang sabi po dito, breaking news. Pamangkin ng dating DILG Secretary at ngayon senatorial candidate Binhor Abalos sangkot umano sa pag-aalok ng 30 million peto. Sana Malaking all. halaga yun ha. Kapalit ng pagkapanalo ni mayoral candidate Attorney Jerry Montefalcon ng iba Sambales. Napakalaking halaga nun na may mga ganong alok pala. Ang tanong dito, kasi kung totoong pamangkin na ni Binhor Abalos, nako, may mga nagdududa na naman dyan kung makukulong ba o hindi yan. Kung ganyan, ay baka totoo yung sinasabi nila dyan na kaya nilang gawin yan na dayain yung eleksyon. Sana naman hindi ha. Ang tanong ko lang, bakit iba pa yung inaalok ng pamangkin ni Binhor Abalos? Kung pamangkin niya ito, pati ba si Binhor Abalos inalok na rin yan? Na kung magkano ba yung inalok? Parang ganon. Kasi yung iba, inalok ng 30 million. Kay Abalos kaya? Ako'y nagtatanong lang ha, kasi syempre yung ibang tao, inalok niya. Itong si Abalos, tumakbong senador yan, di ba? O baka naman, hindi natin alam, inalok din para manalo bilang senator. Sana Aba, all. ayon po dito sa mga komento po ng mga netizens, sabi ni Agnes Gamad, absuelto na yarn matik. Ay, hindi naman siguro. Porkit ka mag-anak ni Abalos, absuelto kagad. Sabi ni Boys Love Asian, daming pera, saan kaya galing ang pera nila? Baka naman mayaman, baka naman negosyante. Sana all. Di ba? Sabi ni Delilah, what is going in the Philippine politics? O ito na, ang nangyayari ngayon. Magulo ang politics sa Pilipinas. Kanya-kanyang siraan, kanya-kanyang tactics para lang manalo sa halalan. Ito ngayon, may nag-aalok na. Ang mahal pa. Sabi ni Nudes si Kram, hindi pa nga nanalo, nag-abuso na kamag-anak ni Abalos lang idol ha. Paano na kaya kung naging senador? Sabi ni Ras Lois, matik absuelto kagaya sa anak ni Rimula na anak ni Rimula. Anong nangyari doon no? Ako wala akong balita doon ha. Wala akong alam doon. Sabi ni Anding Jane, tingnan nyo gumagapang na sila para manalo. Sabi ni Joy, pera ng bayan pinamimigay lang. Baka naman pera din nila yun, tapos pag nanalo, doon na sila bumabawi. Ganun lang yun. Baka naman mga negosyante, yung mga ganun. Pero ito naman, hindi naman sila pumatol doon sa alok na yan. At ito nga po ay nahuli. Sabi ni Jovito Nunez, no vote for Abalos at sa mga kasamahan niya sa alyansa, BBM team, and please straight vote PDP laban. Gusto nila PDP laban daw. Sabi ni Max Sumili, huli ka balbon. Ang tanong, makulong kaya? Yan yung karamihan kasi na komento dyan ha. Kung makukulong ba? Maabsuelto ba? Sabi ni Rondik, palpak na naman aso ng admin. Aso ng admin? Hindi naman natin alam kung aso ng admin yan. Baka naman extra income nila yan. Ito ngayon, Sana all. kamag-anak ni Abalos di umano, ay may ginagawang paganyan, gumagapang, kapalit ng napakalaking halaga para manalo sa halalan. Kaya ba nilang gawin yan? Na may kagaya niyan. Magbabayad ka lang ng pera, mananalo ka na. Ganun ba ang halalan ngayon? Na pera-pera na lang? Baka hindi naman. Kumelek. Baka naman maging maayos yung halalan. Walang dayaan. Kasi naman yan yung gusto ng taong bayan. Yung mga gumagapang dyan at nagbibigay din naman ng pambigas. May mga nagsasabi na mga ganyan daw. May gapang-gapang daw eh. Lalo sa probinsya, yung mga gapang-gapang. Tanggapin nyo yan. Pero pagdating sa butuan, utak gamitin nyo dyan. Isipin nyo kung talagang magsiservisyo sa inyo. Yung binigay sa inyo, kalimutan nyo yan pagdating ng halalan. Pera lang yan. Kasi yung nagbigay sa inyo, pag binoto nyo yan, malamang, pag nakaupo ng ilang taon yan, babawi yan. Sigurado yan. Baka, isa kayo sa mahihirapan. Baka isa kayo sa maging biktima kung nakaupo na yan. Baka isa kayo sa magsisi at sabihin, nabudol na naman ako. Ang nangyayari kasi dyan, ginagamit yung malaking pangangailangan ng mga mahihirap dyan. Ano yung mga kailangan ng mga mahihirap? Pera. O ngayon, yan ang ginawa nila. Pera para iboto sila. Hindi naman ganun yung kailangan natin dyan.
Hindi naman pera para iboto sila, kung hindi serbisyo nila. Eh kung gusto nilang pera-pera, tanggapin nyo na. At piliin kung sino yung talagang magsiserbisyo pag nanalo. Dito na, thank you. Bye-bye.